Engineer. Yes, magandang umaga po, Sir Alvin. Opo, kumusta na Magandang po umaga din po kayo? sa lahat na nakikinig ng Gising Pilipinas ngayong umaga. Opo. Natapos na po ba ang water service interruption sa ilang lugar sa Maynila at Kamanava o nagtutuloy-tuloy pa rin hanggang ganitong oras? Sa ngayon po, Sir, no, yung mga nighttime interruptions po na tinutukoy po natin, no, tuloy-tuloy po ito hanggang sa katapusan po at July 1 po manunumbalik yung ating normal na operation sa mga area po na ito. Hindi, pero hanggang anong oras yan? Di ba hanggang alas 5 lang ba? Ay, ano po yan, Sir? Yan po ay mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. po. 6 a.m. From June 23 po yan to June 30, 2026. Hindi, kaya Dulot nga. po yan ng, yes po, Sir. So ito pong mga nighttime natin na mga interruptions na ito, no, kung mapapansin nyo po, medyo off-peak tuwing gabi po siya. Bahagi po yan ng mga proactive po natin na hakbang bilang kahandaan po natin sa inaasahan natin na El Nino phenomenon at sa current na condition po ng ating Angat Dam. Ngayon pa man, kahit po mayroon tayong mga ganitong interruptions, kahandaan lang po ito. No? Inahanda po natin yung network natin at yung distribution pipes po natin. Kung sakali man po na kailangan din natin magawa ng adjustment sa ating system kapag nagkaroon po tayo ng concern sa ating supply dulot ng El Nino. Ibig ko po sabihin, dahil alas 6:55 na, dapat nag-resume na po ang tubig. So as we speak, bumalik na ang supply ng tubig sa mga areas na ito. Kasi ang dami pong areas, hindi ho ba Maynila at saka Kamanava? Opo. Yes, sir, tama po. 6 a.m. po ang resumption po ng ating tubig at pagbalik ng supply po ngayong umaga. Sure ka na nakabalik na? Kasi mamaya magrereklamo na naman ng mga yan. Hindi totoo po yan. Hindi pa nakakabalik yung tubig sa amin. May mga areas lang din po, no, halimbawa, kapag nagbubukas po kasi tayo ng linya natin, ine-energize na po natin yung mga linya. Meron lang din po, halimbawa sa mga dulo po na bahagi ng ating mga lugar, sa dulo ng ating mga pipes. Hihintayin lang din po natin na mag-normalize po yung tubig po doon. Pero 6 a.m. po ang end ng ating interruption. Okay. At kung sakali man po na magkaroon tayo ng concerns po, no, regarding this, yung pag-normalize po ng ating water pressure at water supply sa ating mga areas, ayun po, maaari nyo po yan i-report din po sa amin, sa aming hotline sa 1626. So ang ibig sabihin ba nito, Engineer Ian, ay lalala pa ang sitwasyon dahil pababa ang level ng Angat Dam. Kumbaga, it's going to get worse before it gets better. Kung actually nababalitaan naman po natin lahat, nakikita rin natin sa balita na yung Angat Dam nga po ay patuloy yung pagbaba ng tubig. Gayun pa man, sa punto po na ito, wala naman pong reduction o pagbawas sa alokasyon ni Maynilad. Kaya naman po kami sa Maynilad, no, bilang kahandaan lang din po natin, inuunahan na po natin yan. At may mga nakalatag po kaming measures para po in case na umabot man tayo sa mas malala, tulad nga po na nabanggit ninyo, na mas malalang sitwasyon, ay naka-ready yung ating water supply system. Tuloy-tuloy po natin na minomonitor yung supply situation po natin with MWSS at iba't ibang ahensya. Also, sa atin naman po, sa mga facilities po natin, minamaximize natin yung production po ng ating mga treatment plants. Pinapabilis na rin natin yung recovery po ng ating mga NRW o yung mga losses po natin sa ating system. And of course, pinapalakas din po natin yung storage capacity sa ating mga planta. So kahit na ganun man po, no, Sir Alvin, na nakikita po natin na pababa po yung level ng Angat Dam, no, mas handa po tayo ngayong taon. Mas nakalatag po ang ating mga measures mula source, mula treatment at distribution. Kaya naman po sa ngayon, kung may maranasan po, halimbawa yung interruptions po kanina, no, yun po ay bahagi lang po na paghahanda natin para sa mga iba't ibang scenarios na inaasahan natin for energy. Okay. Ian, what is the likelihood na magiging malawakan ang water interruption sa mga customers ng Maynilad kapag hindi pa rin nagbago ang sitwasyon ng Angat Dam in the next few days? Yes po, sa katunayan naman po, no, yung interruption naman po, yung concern sa kabuoang water supply, marami po kasing factors yan. Kumbaga ay nagpa-factor dyan ng ulan natin, ang allocation po ng tubig natin. Sa ngayon po, wala pa naman pong reduction sa ating allocation. So,
kumbaga nakalatag po yung mga measures natin para i-address po yung kung meron mga localized na interruptions dahil po yan sa ating mga maintenance activities. So sa ngayon naman po, Sir Alvin, nandun pa lang tayo sa ating paghahanda. Wala pa tayong inaasahan na reduction ng ating tubig. Kung may maranasan man po kayo na interruption sa inyong mga areas, bunsod po yan ng ating mga maintenance activities and optimization po bilang kahandaan sa El Nino. Apo, pero itong urgent advisory po ninyo, ito ay paghahanda lang ikamo. Yan ang urgent service advisory. Marahil mag-iisip din po yung mga taga Maynila, taga Kamanaba. Bakit kami? For 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8 days. Bakit kami? Yan po kasi, Sir Alvin, nakadepende rin po yan dun sa mga assets and facilities natin. No? May mga certain areas po kasi tayo na kailangan mas i-assess, mas i-optimize yung mga tubo po natin dahil na rin po sa, halimbawa, sa layo, sa latag po ng mga tubo natin. Pero ang mahalaga po kasi sa mga ganitong mga activities po natin, kapag mas napaghahandaan po natin, mas magiging handa din po yung area po ninyo kung sakali man po na magkaroon ng concerns sa water supply kapag lumala po yung sitwasyon sa El Nino. So, yun, humingi po kami ng paumanhin kung naabala po tayo, pero we'll just make sure po na magkaroon tayo ng mga timely advisories at support systems po sa ating mga customers kung sakali man po na mga ilangan po tayo ng supply sa panahon ng ganitong mga temporary interruptions po natin. At ano ang mensahe ninyo, Ian, sa lahat ng Maynilad customers? May gitsang milyon yan. Ano po, yung customers niyo may ilan ang customers na Maynilad lahat? 1.6 million, sir. 1.6 million times 5 pa po yan. Dahil on the average, merong 4 o 5 tao sa loob ng isang household. Kaya marami-rami po. Yes po, to be exact. Ayan, 1.58 million service connections actually, Opo. Sir Alvin. So, i-multiply nyo pa po yan. Di ba, bawat connection naman natin sa ating mga tahanan, marami pang sinusuplayan ng tubig yan. Siguro po, ang mensahe na lang namin mula sa Maynilad, gayon pa man, no, na kung nakikita nyo po, o baka naaalarma kayo, nakikita niyo na patuloy yung pagbaba ng level ng Angat Dam, sinisigurado po namin na nakalatag po yung mga measures namin para po ma-reduce yung risk, mabawasan po natin yung impact kung sakali man po na lumala ang sitwasyon ng El Nino. At patuloy po yan na coordination natin kay MWSS, kay MWRB, kay Pag-asa para po i-monitor yung ating supply ng tubig. At kami naman po sa Maynilad, patuloy po yung ating network optimization, pag-improve ng ating mga planta, at pag-diversify o pagpaparami ng mga water sources natin para mas handa po tayo kung sakali mang po magkaroon ng problema or concern sa Angat Dam. At para sa mga customers po natin, malaking bagay po na ang responsableng paggamit ng tubig. Gumamit lang po tayo ng naaayon sa ating pangangailangan at dagdag po dyan, kung meron po kayo makita ng mga leaks o mga tagas sa daan, at mga illegal tappings po, pwede niyo po yan i-report kay Maynilad dahil isa, Sir Alvin, sa tinuturing natin na additional water source actually ay kapag nakaka-recover tayo ng mga losses mula sa mga ganitong tagas at mga illegal tappings. So, kumbaga ang crisis or kung may crisis man po ng tubig, isa tong malaking complex na issue na pwedeng pagtulungan natin as a community. Kaya yun po ang mensahe namin sa ating mga customers. Sige. Thank you. Ano ka mo? Bilisan mo. Ano sabihin mo kay Ian? Kasi taga Paranaque ito. Pero hindi ka pasok. Maynila at Kamanaba eh. Pasok ang Paranaque. Wala nga. May barangay BF. Wala. Ang nakalagay lang Caloocan City, Valenzuela, Quezon City, Manila. Kasali ba yung Paranaque, Ian? Ay Cavite po yung iba pang sa area. kabilang Sir. Baka po may iba pang kung sakali man po, yes, kasama ang Paranaque. Sa kabilang page pala Ian, no? Isang page lang pala ito. Oo nga, nandito po. Oo, pero yun, salamat po sa pag-unawa. Salamat po sa pag-unawa. Hindi ko hindi pa. maunawaan. Hindi ko talaga maunawaan, Ian. At sabi mo nga, humihingi kayo ng tulong Bilisan sa mo, publiko 703 na na. apektado. Bakit kami makikipagtulungan? Nagbabayad kami. Yun naman, ma'am, itong mga interruptions po natin, para din po yan sa ating lahat, sa ating mga customers. So in the long run, itong kahandaan po na ito, magpe-pay off po ito sa ating lahat. Magiging masanda tayo
sa El Nino this time, lalo na kung, di ba po, sino-forecast pa nga po na baka kung sakali may potential na mag-full-blown El Nino siya. Kaya sa ngayon pa lang, itong mga maliliit po na abala natin o yung mga inconveniences po natin at mga interruptions po natin, makakatulong po sa atin yan kung sakali man po umabot tayo dun sa pinakamalalang scenario po natin. Sige. So, yun po. Hanggang muna tayo, engineer, na ubusan kami oras 7:04 na. Thank you, ha. Maraming salamat sa oras mo, ha. Salamat, Maraming salamat. salamat po. Thank you. Maraming salamat, Sir Alvin. Thank you. Si Engineer Ian Robert Abiera III, ang Assistant Manager po ng Water Supply Operations ng Maynila Water Services, Inc. Bakit nasaan si Padua? Ba't hindi na nagpapa-interview si Padua sa atin, partner? Si Ronald, ha? Pagka ganyang malaki walang supply, nagtatago na sa kanyang kuweba si Padua. Kasi naaway mo eh. Engineer Ronald, good morning po.